May mga panahon na parang nakakulong ang buhay natin. Parang naglalarawan to na may kulungan, may limitasyon. Hindi ito imaginary. Totoong nararanasan to ng mga mananampalataya. Hello. Hindi ito kwento lang. Minsan sa totoo lang ang sipag mo pero parang walang progress. Yung ginawa mo na lahat parang hindi pa nakita ng boss mo. Hello. Yung sa loob ng church nyo, ikaw yung pagod na pagod, pero iba yung napapasalamatan. Ikaw bilang pastor, pagod ka, kulit ka na sa mga miyembro, umatid kayo ng prayer meeting. Pag tinanong mo paglinggo, sasabihin ng mga tao, more prayer, lahat magsasagot. More power. Pero pag in-invite mo sa prayer meeting, walang umaatid. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, umatid ka na. Sobrang dami na nating panalangin, pero parang hindi sinasagot. Lalo na yung panalangin mo para sa anak mo. Yung panalangin mo para sa asawa mo. Di ba? Kulang na lang sabihin mo sa Panginoon, Lord, kunin mo na siya. Alam nyo, bakit parang sarado ang lahat? Pero gusto ko pong ipaintindi sa inyo, yung mga pakiramdam yung sarado, hindi yan permanente. Inaabangan lang ni Lord kung anong oras ang tamang pagbubukas ng gate ng buhay. Palakpakan lang natin ang Panginoon. May mga hadlang pero hindi forever. May kulungan pero may darating na magbubukas. Sabihin mo sa katabi mo, hindi permanente ang nakaharang sa'yo. Huwag mo kayo magsalita pag walang kausap, no? Mga kapatid, pansinin niyo yung verse ang sabi, hindi sinabing one person will break through. Hello? Ang sabi, they will break through. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magsusulo. Sama-sama tayo. Ang breakthrough ng Panginoon, hindi lang pang personal, pang pamilya ng Diyos, pang iglesia, pang katawan ni Kristo. Hindi plano ng Diyos na may iilang bless at may iilang naiiwan ang plano niya. Sabay-sabay ang breakthrough ng isang katawan. Palakpakan nga natin ang Panginoon.